with Navotas Representative Toby Chanco is now joining us live via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Yes, magandang umaga, Gretchen. Okay, unang-una, Congressman, you were the campaign manager of Alianza para sa Bagong Pilipinas, ultimately aligned with the President. Also, tama po ba, related din po kayo kay Speaker Martin Romualdez? Hindi, yung wife ko po. Yung wife ko. Yung wife ninyo, oo. My wife and the Speaker and the President are first cousins. Correct, and that means this abstinence from voting the Speaker is a big statement on your part. So help us understand what led you to abstain from voting for House Speaker Martin. Yes, di ba the biggest issue naman is talagang yung budget, no? That's been hounding us right after pagkatapos sa pagpasa ng budget, talagang madaming nagsasabi that it's the most corrupt budget. At syempre, kahit naman walang kinalaman si Presidente doon sa budget, naapektuhan siya dyan, no? Yung approval ratings niya naapektuhan. And right after the SONA, we will have to tackle the budget. Yan ang pinakamahalagang gagawin namin pagkatapos ng SONA. So, ako, ang naisip ko lang, paano naman ako susuporta kung sa liderato na sila ang namuno noong nakaraang budget, tapos ngayon budget ulit ang pag-uusapan. Diba? Hindi naman nila pwede sabihin na hindi nila alam yung nangyari doon sa budget. So, yun po yung naging dahilan kung bakit nag-desisyon ako. At syempre, nung nagkausap-usap kami ni Congressman Albi, Congressman Duke, ganun din yung pananaw nila na this is the best way we can help the President. So what role are you going to play now as an independent? As of now, ang napag-uusapan lang naman talaga yung budget. Kasi yan na talaga, that's the most important law na pinapasa natin taon-taon dahil dyan po nakabase yung serbisyo na matatanggap ng tao, yung mga programa at proyektong mga gawa ng Pangulo at ng administrasyon. At syempre, to be honest, dyan rin nakabase kung ano yung mga tulong na matatanggap ng mga mamamayan. Diba? So napakahalaga natutukan yung budget na yan. Tama ho kayo. Ano? Nag-react na nga po si Speaker Martin Romualdez. Sabi niya magbubukas siya ng isang komprehensibong investigasyon dito sa kung paano nagagastos yung budget. Lalong-lalo na sa mga ghost projects at itong mga kung saan napupunta yung pera, bakit ganyan. Dahil ang sabi nga po niya doon sa kanyang soundbite dito sa report namin kanina, ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. What would you say to that? No, sige, maganda yan kung talagang magbubukas ng investigasyon. Simulan natin doon sa 2025 budget, no? Simulan natin kung bakit noong BICAM, pagkatapos ng BICAM, hindi na makilala ng presidente yung budget. Diba yun ang sabi niya, hindi ko na makilala yung budget, no? At of course, sinasabi nila magiging open BICAM ang pinopose nila. Ang paalala ko lang is lahat naman ng BICAM is a word used kapag hindi pareho yung bersyon ng batas na ipinasa ng Kongreso at ng Senado. Kaya nagkakaroon ng Bicameral Conference Committee, di ba? Meeting. Lahat naman ng BICAM, lahat maliban doon sa budget. Public hearing yan, open to the public yan. May minutes, pwede kang manood sa live, pwede kang pumunta. Yung BICAM ng budget, ang katangi-tanging BICAM na kung saan pa pinag-uusapan yung pera ng bayan, hindi open to the public. So anong ibig kong sabihin? Ang sinasabi ko, hindi naman kailangan ng resolution yan. Kailangan lang sundin kung ano yung ginagawa sa ibang mga BICAM ng lahat ng batas, yun na lang yung gawin natin. Okay. In the same manner, 2 beses kasi na isisingit yung mga bagay na yan. Di ba, ang budget kasi, pag pinag-usapan, hindi mo naman pwedeng lakihan, hindi mo pwedeng dagdagan. Kung 100 piso yan, 100 piso yan. Ang mapapalit-palitan mo lang doon is from one department or from one program, bawas ka dito, dagdag ka dito sa kapila. So yan, nagagawa yan sa BICAM. Pero yung BICAM, huli na yan. Yan yung pangalawang singitan. Yung unang singitan dyan is doon sa small committee. Kasi pag in-approve namin sa House of Representatives, yung
second reading, okay, sa lahat ng batas na ina-approve namin, ito na naman, maliban na naman sa budget, ang sistema is, bago aprubahan sa second reading, pagkatapos ng napakatagal na debate, tanungan, magkakaroon muna ng committee amendments kung ano yung proposal ng committee na palitan doon sa proposed bill. Ang proposed bill in this case is yung NEP. So hawak natin yung NEP, National Expenditure Program, na andun nakasulat kung saan lahat ng pagkakagastusan. Ang mangyayari is sasabihin ng committee, ito yung mga proposed amendments, ito yung proposed na palitan. Okay. Pagkatapos nun, dapat, kung ibang batas yan, ang ginagawa namin, individual amendments. Ibig sabihin, yung mga kongresista na gustong magpanukala ng pagpapalit doon sa batas, tatayo sila at sasabihin nila yung gusto nilang propose na amendment, tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin yung amendment o hindi. Okay. Dito sa budget, kakaiba to. Ang gagawin namin is aaprubahan muna namin yung committee amendments, tapos magmomosyon ang mayorya na gumawa ng maliit na committee para sila ang tatanggap ng individual amendments ng bawat kongresista. Tapos, aaprubahan namin on second reading yung budget. So, bakit ko sinasabing dapat itong baguhin? Isipin mo, ilang linggo kami nagdebate doon, in open session, nadidinig ng tao, napapanood. Pero yung papalitan, yung dadagdagan at babawasan, hindi madidinig ng tao. Kahit kami, wala namang minutes of meeting yon, 4 na tao lang yon. Tapos, makikita na lang namin yung HGAB, yung final version, pagkatapos ng break. So, ibig sabihin parang binigyan mo ng blankong otoridad o blank check yung 4 na tao para baguhin yung budget base sa tingin nilang paraan na dapat nilang baguhin. At walang minutes yon, hindi open to the public yon. So, paano magiging transparent yung budget? Pagdating doon sa BICAM, mahirap mo nang habulin yan. Sino po yung parte ng small committee? Chairman of the Committee on Appropriations, Senior Vice Chairman of the Committee on Appropriations, Majority Leader, and Minority Leader. Ngayon, nadinig ko yung spokesperson ni Speaker Romualdez na nagsasabi na dapat daw mag-propose ako na wag gawin yun. Mukhang hindi niya naiintindihan yung rules ng House. Kasi doon sa rules ng House namin, sila ang nagmomosyon na baguhin yung existing rules namin. Diba? Kasi ang rules namin, committee amendments, individual amendments, tapos magmomosyon sila na baguhin yung rules, exempt for this purpose only, for this law, na i-authorize yung 4 na tao na sila ang magdesisyon kung tatanggapin yung amenda o hindi. Hindi ko na kailangan gumawa ng motion. Kung hindi nila i-motion yun at susundin lang yung rules na sinusunod namin sa lahat ng ibang mga pinapasa namin, di okay na, di ba? Why is the budget process very unique? I mean, where can we find that? Is it in the House rules? No. The House nagkakaiba? rules, kasi nga binabago They will present a motion, sasabihin, I move that we elect a small committee to accept and decide on the amendments. Kaya nababago yung rules. Siyempre, pag nanalo sa botohan yun ang magiging amended rules for the budget. And every budget that I've been through, ganyan po ang nangyayari. Dati sinubukan ko ng tutulan yun. Siyempre, isa lang ako. I mean, previously, not this administration. I think in my first or second term as congressman, I tried once. Wala, matatalo lang ako sa botohan. Ibig sabihin yung amendments committee lang po ang maaring maghain ng motion? Tama po ba? Yung special committee, hindi. Yung, di ba sa plenary, di ba? Plenary. Yes. Sa plenaryo, di ba? Magdedebate, di ba? Pagkatapos magdebate, sabihin, okay, wala nang tanong, wala nang debate, I move to close the period of interpellation. So wala nang tanungan. Sasabihin naman ng majority leader, I move to open the period of committee amendments. So, pagkatapos nun, magpe-present yung committee. Tapos, dapat noon, sa regular bill, I move to open the period of individual amendments. Tapos, close the period of individual amendments and approve on second reading. Okay? Dito sa budget, hindi. Sasabihin, I move that we create a special committee to accept the individual amendments. Then we approve on second reading. So, ibig sabihin, yung ina-approvehan namin is
inaaprubahan namin na may otoridad yung small committee na baguhin kung ano yung gusto nilang baguhin doon sa budget. At walang minutes yun, ha? Before the third and final reading. Yes, kasi doon sa third and final reading, wala lang amendments doon, di ba? That's correct, that's correct. So, hindi lang pala yung BICAM ang De, problema. mas Ito palang importante ito small kasi yung BICAM, committee. dalawa Oo. yon eh. May Senate tsaka may House doon. Dito, House lang talaga. Doon sa Okay. pag-approve muna namin ng HGAB. Kasi di ba, yung budget dapat mauna sa amin, di ba? Well, sabi niyo po, baka matalo lang kayo pagdating sa botohan. Pero ano kaya Hindi, yung pero dito kung maaaring gawin? kung seryoso sila na gusto nila ng reforma, Tama, tama. hindi lang nila i-present yung motion na yon, hindi na lang nila sasabihin na mag-create ng small committee. Di ang masusunod na ganun proseso lang. is yung Yung individual normal. amendments na lang. Okay, Isa-isa okay. namin sasabihin. Sasabihin ko niya, tatayo ako. Mr. Speaker, ang proposal ko po ay yung pondo dito na, let's say, 50 million, ilipat po dito sa departmentong to dahil mas mabuti po yan para sa ating mga kababayan. O siyempre, magde-decide doon kung tatanggapin, magde-decide plenary kung tatanggapin o hindi. Diba? Alright, okay. Naiintindihan na po natin. Okay. It's as simple as not filing that motion. Yes, wag lang ilabas yung motion na yun. Di susundin natin lahat ng ginagawa natin sa lahat ng batas, di ba? Okay. There is a proposal to have an open BICAM, to have it completely transparent, which the Speaker has said that we will open the BICAM to civil society observers. Will this at least help give more eyesight into the final version of the budget? Hindi, sabi ko nga, di ba, lahat naman ng BICAM ng lahat ng batas na pinag-uusapan, open to the public naman eh. Ito lang yung budget, hindi. ang baligtad na hindi open to the public. So sinasabi na they will open, dapat naman talaga open. Kasi ano ba yung BICAM? The BICAM is a public hearing. It is not a secret meeting. It is a public hearing. Pareho yan ng ibang mga public hearing. Okay, to your knowledge, what are the most questionable points in the budget that strayed away from the President's NEP? Doon sa 2025, Yes. yun sa 2025, di ba, aside doon, di ba alam naman natin lahat yung reklamo ng tao, yung PhilHealth, tinanggalan ng pondo, yung DepEd, hindi na siya pinakamataas na budget. Tapos may mga malalaking flagship projects ang Pangulo doon na hindi nagawa kasi binawas yung pondo at linipat doon sa mga infrastructure projects. So yun yung nakita ng Pangulo. Hindi ko naman sinasabing masama yung infrastructure projects. Lahat naman tayo kailangan ng infrastruktura, di ba? Kailangan lang transparent kung bakit mo babawasin dito sa isang pondo at ililipat mo doon sa kabilang pondo. Anong dahilan? Pero bakit nga ho nilagay daw yung mga flagship projects under unprogrammed appropriations at yung flood di ba? control ang inilipat? Yun na nga, yung important. Saan po nangyari yun? Sorry. Doon po sa small committee o doon po sa BICAM? Hindi ko alam kung sa small committee o doon sa BICAM. Di ba yung ibang departments nga, nagugulat sila, di ba? Sasabihin nila, ang proposed budget namin dito, ganito lang. Hindi naman kami humingi ng dagdag. Tapos, biglang lalaki yung budget namin. Di ba? Yun, sa BICAM nangyayari yun. Okay. The President called on a crackdown on DPWH contractors. What are your thoughts on that? And also the statement of Mayor Magalong saying that the lawmakers themselves get 35 to 40% in kickback. Pero parang pag pinakinggan mo yung statement ng Presidente, he was centering on the contractors themselves. Hindi po ba No, he was dapat not- yung buong you chain listen na yun? carefully. He was not centering to the contractors himself. I want to, Alam naman niya kung ano yung... Oops, Want to- Hindi. I want to, Sandali. yung field sports, yung photo op. May pumasok yata, Gretchen, na ibang ano. Oo. No, he was not, he was alam naman ng presidente kung ano yung nangyayari. He was So, kasama po referring yun? to everyone involved. Hindi lang naman, hindi naman magagawa ng contractor yan na sila lang, di ba? Magagawa ba ng contractor yan na sila lang? Madaming involved dyan. Hindi lang naman kaya ng contractor na siya lang gagawa yan.
Pag tinignan mo actually yung speech niya, parang ito nga, sabi nga niya, makickback, initiative, errata, SOP for the voice. Ang errata, Kaya sa di ba? mga- Errata, Oo. sino ba gumagawa ng errata? The Di ba? lawmakers. Sa budget process yung errata eh. Di ba? Hindi naman sa Pero- hindi naman sa ano yan eh. Hindi naman sa contractor yung errata eh. Yan yung sinasabi sa budget process. Yan yung errata. Doon na pinapalit-palitan kasi nga nung nagkausap kami diyan, tinatanong niya bakit errata ang term. Ang errata kasi 'di ba is may mali, 'di ba? Pero dito, errata ginagamit na term sa lahat ng pinapalitan sa BICAM, ng lahat ng revision. It's an abused word na errata. For, pag may revision sa budget, doon po nangyayari yon. Okay. Yes, abused word yung errata. Kasi yung errata dapat papalitan mo. Ito kasi, kinuha sa ibang ahensya, dinala sa ibang ahensya, hindi naman errata yon. Yung errata is, for example, nasa DPWH, yung itong budget na to. For example lang, magbibigay lang ako ng halimbawa. Ang errata is yung nagkasundo yung lawmakers tsaka yung DPWH na mas DPWH budget din, within DPWH budget, mas maganda kung dito gagastusin yung pera, mas mapakinabangan ng tao. Errata yon. Pero pag tinanggal mo, for example, sa DepEd at pinasok mo sa DPWH, hindi errata yon. Pero ang ginagamit na term, pag tinignan mo yung BICAM, puro na siya errata. Yun yung sinasabi. Katulad Okay. yung ginawa doon sa flagship projects na linagay sa program. Tinanggal yung pera doon sa flagship project, linagay sa DPWH, ang nakasulat errata. Hindi naman errata 'yon, 'di ba? Okay. What would it take to signal seriousness on the president's part, you think? Hindi, yun na yung seriousness, yung sa zona niya, 'di ba? Maliwanag Yung na pagsisiwalat maliwanag ng naman ang mga sinabi listahan niya ng mga contractor, sabi po niya, he's asking DPWH to submit a list of all flood control projects from every region started or completed in the last 3 years. Ito po ba ay, ano kayang makikita natin dito? Tama po ba na 30 to 40% ang kickback kadalasan? I wouldn't know, no. I wouldn't know. Alam mo, ang hirap na. Alam mo, pag sinagot namin yan, self-serving eh, di ba? Sabi namin, hindi totoo. Sino namang lawmaker aamin, di ba? Kaya mas mabuti, kung gusto, imbestigahan na lang kami lahat. Lahat kami. Wala naman magsasabi na totoo yan. Sino naman bakit patatanungin kung totoo? Bakit patatanungin yung lawmaker kung totoo yan o hindi? Wala naman magsasabing oo. Di ba? What would you say? Imbestigahan lang kami lahat. What would you say to the proposal of Senator Chis Escudero na hindi papayagan yung until the 4th degree of consanguinity, I guess, related to hiring government contractors? Yes, I agree to all of those proposals, no. But first of all, let us be transparent with the budget. Yan ang napakahalagang proseso. Dapat open siya, makita, mapanood ng tao. Kasi kung talagang naniniwala kang tama yung proposal mo, for example, sabihin mo, dito sa department to, hindi naman nagagamit yung pera, tapos hihingi pa siya. Alam mo, wag naman natin sabihin na lahat ng amendment ay masama. No, may mga amendment din na ayos. For example, lalagyan ng pondo. For example lang tayo. For example, ang isang departamento, binigyan mo ng 100 piso last year. Pero ang nagastos lang niya, 50 pesos. Di ba? So sasabihin ng mga congressman, hindi ka pwede humingi ng 100 this year o even hindi ka pwede humingi ng mas malaki kasi yung 100 nga, hindi mo na 50 lang eh. So depende rin kasi di ba dapat, pag binigyan ka ng budget, gastusin mo naman at ibalik mo na bilang serbisyo sa ating mga kababayan. So hindi naman lahat ng errata ay masama. Ibig sabihin, hindi pala lahat ng errata. Ibig sabihin, hindi naman lahat ng revision ay masama. Ang sinasabi ko lang, kung talagang naniniwala ka na ayos yung pinopropose mo, di pag-usapan natin open. Kasi ganun din naman yung sa small committee. Yung sa small committee na sinasabi ko na individual amendments, yun din naman yung sa BICAM eh. Di ba sa BICAM, ang pinag-uusapan kung ano yung babaguhin. Doon sa small committee, pinag-uusapan kung ano babaguhin. Kaya lang sa small committee, House pa lang.
ang nag-uusap, wala pa yung Senado. Yun lang ang difference. So dapat, kung gusto nila ng open bycam, dapat din, wala ng small committee. Di ba? Okay. Pero ito pong proposal nga po ni Senator Cheese, ay hindi po ba paiikutan lang din yan kung pinagbawalan mo ng until the fourth degree, kung titingnan mo, ang dami namang ways to go around it, like have a partner here and there. I mean, will this really eliminate the problem or, di ba? Ganyan naman, di ba lahat naman ng batas na ginagawa natin, ilan lang nag-iisip na gumawa ng batas. Pag nakita ng batas yung mga gustong to go around it, ang iisipin kagad nila talaga how to go around it. But we should not give up, di ba? Hindi naman ibig sabihin na hahanapan ng dihigpitan natin. Let us make it difficult for them. Let us not make it easy for them. Correct. Di ba? Hindi naman pa pwedeng madali para sa kanila yung gumawa ng kalokohan. Kung hindi man natin mahinto, pahirapan naman natin sa kanila at kung ipipilit nila, baka mahuli sila. Yan naman ng sistema ng paggawa natin sa batas, di ba? Congressman, kahapon po ay nag-viral po Teka, baka itong maglobat video. lang ako. Takbuhin ko lang yung charger ko, ha? Sandali. Sorry. Of Yes, course, ma'am. Yes, okay, Congressman, Yes, ma'am. nag-viral po kahapon yung isang video na may congressman na naglalaro ng sabong, e-sabong sa kanyang cellphone. Okay. May idea po ba kayo kung sino yon? Ay, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung sino yun. Oo. Hindi ba illegal Hindi po ko alam yun? Hindi ba Ano? dapat Ano? mahabol din yun? Illegal po yun. Pero hindi ko alam kung sino eh. Oo. Talaga? Is there a way Hindi, for us to know? May CCTV po bang pwedeng habulin dyan? Meron, siyempre, may CCTV kami. Ay, sorry ah. May CCTV kami sa house eh, di ba? Okay, more than this being a funny matter, it is illegal, e-sabong currently. So to see a congressman playing in the middle of a very important day, I think is worth cracking down on. Okay, bilang panghuli po, Kawawa Congressman, naman, unang araw pa lang, ma-ethics committee ka na. bilang Ay, panghuli biro po, lang ito kawawa, oo. pero hindi naman dapat, hindi pala kawawa. Ibig sabihin, mali pala yung word na yung nagamit ko. Hindi pala siya kawawa. Ibig sabihin, nakaka-ano lang na unang araw mo pa lang, ma-ethics committee ka na. Bilang panghuli ho, of course, you still support the Marcos administration, but how do you reconcile that? Definitely, Oo. wala naman question dyan eh. And I hope, alam mo, hindi naman madali ito para sa akin because magkaibigan naman kami ni Speaker Martin, di ba? Pero, siyempre, it comes to a point na kailangan ko kasi bumoto for Speaker eh, di ba? I mean, this is nothing personal. Kailangan ko bumoto Speaker. Paano ko naman iboboto yun? Tsaka paano ko naman ipapaliwanag yung boto ko na alam ko na nagka-problema sa 2025 budget and then pag-uusapan yung 2026 budget tapos ganun pa rin iboboto ko. Parang hindi ko naman kaya. I mean, it's easier for me na manahimik na lang, di ba? First of all, kasi siyempre mahirap It's rin comfortable, yung, yes, and it's safe. Yes, yung correct. ganito, di ba? Number two, siyempre worried din ako dun sa pondo sa aking mga constituents. No? Pero it comes to a point na you just cannot look the other way. Eh. Hindi na pwede yung bahala lang, para lang walang bulot. Hindi na lang ako sa kanila, bahala na sila. Hindi naman pwede yung gano'n. It comes to a point na you will have to decide. Ay, sana po ay hindi niyo po tantanan itong issue na to tungkol dyan po sa budget at pati na rin doon sa small committee. Nasa inyo ko lang po narinig kasi madalas BICAM ang Pero hindi pinag-uusapan. madali nga to. Isipin mo yung dami lang nagpapa-interview, gigising ka ng maaga. Tama Tapos ho. sa dami interview, yung pa lang, nahirapan ka na, di ba? So it's not easy. But I mean, dumadating nga siya sa punto na, teka muna, hindi na siguro pwede. I mean, lampas na to sa pagkakaibigan, lampas na rin to doon sa madali para sa'yo. Di ba? Mas madali yung manahimik eh. Di ba? Wala kang gagawin. Stable lahat. Sigurado yung pondo ng mga constituents mo. Mas madali yun eh. Pero there comes a point na hindi na pwede yung ganun. We will go to you on this account. Maraming salamat and good luck. Sige, pag alam mo na kung sino yung ma'am, kung sino yung nag-isabong Ipapahunting po namin sa CCTV. Kasama po ba yun sa CCTV? FOI?
freedom of information, pwede bang i-access yung information na yun? Hindi, I mean, for transparency, hindi na kailangan yung freedom Dapat of i-release po ng, information, ng House because, yun, because yung that is video. the problem eh. That is the problem, Gretchen. Tingnan mo. May isang gagawa ng ganyan, yung imahe ng House ang maapektuhan, di ba? Correct. Katulad That yung, is correct. yung sinasabi ng Presidente, karamihan naman ng mga kasamahan ko, maayos naman yan, mabubuti naman yan. Di ba? Tapos may ilang gagawa lang ng kalokohan, sino maapektuhan? Lahat ng member ng House. Iba na tama yung ho. tingin, di ba? Kahit doon sa budget, konti lang naman yung ganun, tapos lahat maapektuhan. Okay. So we have to restore the image of the House. I mean, wala naman siguro magsasabi na hindi naapektuhan yung House doon sa 2025 budget. So, bilang mga member doon, may responsibility din kami. Okay, maraming salamat po sa inyong oras and for weighing in on these issues. We have the Botas representative and of course, campaign manager of the Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Toby Chanco, on Morning Matters today. Thank you very much. Okay, thank you.